Magandang buhay sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Ito ay papaliwanag ko po sa inyo about the end behavior of a graph of a polynomial function. So ipipresent ko po sa inyo in a form of table upang maintindihan po ninyo yung sinasabi po nilang end behavior of a graph. Okay, so sa ating first column sa table ay yung degree of a polynomial function kung ito ay odd or even. And kapag ang leading coefficient ay positive or negative. So kapag mayroon ka ng degree at leading coefficient, ay madidetermine natin yung behavior of the graph, yung left and right. So ano po ba yung ibig sabihin ng behavior of the graph? Ito yung sa left side ng graph kung ito ay up or down, or yung other term nila ay rising or falling. Ganoon din sa right ng graph kung ito ay up or down or rising and falling. And also, ipapaliwanag ko sa inyo, ipipresent ko po sa inyo yung possible sketch of the graph of a polynomial function. Okay, so let's start with number 1 example. F of x is equal to 2x cubed minus 7x squared minus 7x plus 12. So given this polynomial function, ay i-determine po natin yung end behavior ng graph ng function na ito. Okay, so para ma-determine, ay gamitin po natin itong table ng end behavior. So first ay i-determine po natin yung kanyang degree. So ano nga ba yung degree ng polynomial function na ito? So yung degree po na sinasabi nila ay yung highest exponent. So dito po ay 3, 2, 1. So naka-arrange po yung ating function in descending order po yung kanyang exponent. So ang highest exponent po dito ay itong term na ito 3. So ang kanyang degree ay 3. So i-determine lang po natin yung degree niya kung ito ay odd or even. Since ito po ay 3, ang 3 po ay odd number. So lagyan ko po, siya po ay odd number. Then next po, after po ma-determine yung degree kung odd or even, ay i-determine natin yung leading coefficient. So kung ano yung degree niya, okay, yun yung term na leading coefficient. Ano po? So ito po, 2x cubed. Ang leading coefficient po dito ay positive 2. So dito po, i-determine lang po natin dito kung positive or negative yung kanyang leading coefficient. So ito po ay positive 2, kaya ito po ay positive. So lagyan ko po ng mark. Okay, positive. So meron na po tayong degree, odd, at leading coefficient na positive. Pag meron ka na po itong dalawa, ay madidetermine na po natin yung behavior of the graph of this polynomial function. So sa left ng graph, ito po ay down or pababa or falling. Ano po yung other term. At sa right naman ng graph, ito po ay up or rising. Kaya kapag i-sketch po natin yung graph nito, dapat ang left ng graph ay down at yung right ng graph ay up. Okay, tingnan po natin. Ito po yung ating x and y coordinate at ito po yung kanyang possible sketch or possible graph. Okay, so yung left po ng graph ay down, ito po, falling. At yung right po ng graph ay up, okay, rising. So, yan po yung kanyang possible sketch. Ngayon, pwede po nating ma-determine din mula dito sa ating polynomial function yung number of turning points. So, ano po ba yung number of turning points? Ito po yung kanyang formula. Number of turning points is equal to degree minus 1. So, again, ang degree po ng polynomial function na ito ay 3. Highest exponent is 3. So, 3 minus 1 is equal to 2. So, ang number of turning points ng polynomial function na ito ay 2. So, 3 minus 1 lang po yung degree. So, tingnan po natin yung number of turning points. Okay, 1. Ito po yung isang turning points niya. At sa baba, 2. So, dalawa lang po. Wala na pong ibang turning points. So, ibig sabihin, yung graph na ito ay pababa na ito po ito ng pababa. At sa right side naman ay rising siya pataas ng pataas. Okay, so, yung pong degree din, additional, ang degree po, yun po yung nagsasabi how many times the graph intersect the x-axis. Okay, so ang degree po nito ay 3. Okay, ang degree po niya ay 3. Kaya bilangin po natin yung intersection ng graph at yung x-axis. Ito po, 1, 2, 3. Yan lang po yan. So yan po yung tinatawag nilang x-intercept. Okay, so about this number 2 example, the given function is f of x is equal to negative x raised to the fifth power plus 3x raised to the fourth power plus x raised to the third power minus x squared plus 4. Okay, so i-determine po natin yung end behavior of the graph of this polynomial function. So again, gamitin po natin yung table para ma-determine po natin. So sa table,
first po ay determine po natin yung degree of this polynomial function. So ano po yung kanyang degree? Ang degree po ay highest exponent. So andito po yung highest exponent, okay? Negative x raised to the fifth power. So ang exponent po niya or ang degree po niya ay 5. Okay, so 5 po, ito po ay odd or even. So ito po ay 5 yung odd. So lagyan ko po ng mark, siya po ay odd. Okay, next, after natin ma-determine yung degree, ay yung leading coefficient. Ang leading coefficient naman nito ay, nandito rin lang po sa pagkuhanan po natin ng degree. So ito po ay negative 1 kasi wala pong nakalagay dyan. Understood na yan po ay 1. So negative 1. So ito po ay negative ang leading coefficient. So ito po siya. Lagyan ko po ulit ng mark, negative. Okay, so meron na po tayong degree, add, leading coefficient, negative. So therefore, ang end behavior ng graph na ito sa left ay up, lagyan ko po ng mark, up or rising, at sa right naman ay down, down or falling. Okay, so pwede na po natin i-sketch yung graph nito, yung possible sketch ng graph ng polynomial function na ito. So sa left ay up or rising, sa right ay down or falling. So using the x and y coordinate, ito po yung kanyang possible graph. Ito po yung kanyang left, nakalagay po dito ay up or rising, okay? At yung right naman ay down, ito po yun. Okay. So next, para malaman natin yung number of turning points, ay i-minus lang po natin yung degree ng 1. So, number of turning points is equal to degree minus 1. Ang degree po ulit ay 5. So, 5 minus 1 is equal to 4. So, ibig sabihin, dapat yung graph ng polynomial function na ito, ang number of turning points niya ay 4. So, tignan po natin. Ito po yung kanyang possible sketch. 4 po ang turning points. So, 1, then 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, yan lang po yung kanyang turning points. Dito po sa right side, down na po siya, pababa, falling na po. At sa right side naman or sa left side ay up. Okay, so again, yung degree, ito po yung number of times the graph intersect the x-axis. So ang degree po niya ay 5. Ito po yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 po yung intersection ng graph at nung x-axis. So ito po yung kanyang possible sketch. Okay, so about this number 3 example? The given is f of x is equal to x raised to the fourth power minus 7x squared plus 6x. So ano po kaya yung kanyang end behavior? Using the table, first determine po natin yung degree kung odd or even. So ang degree po ng polynomial function na ito, ang highest exponent ay 4. Ito po yun. Okay? So ang degree po niya ay 4. Ang 4 po ay odd or even. Ito po ay even. So mark ko po yung even. Yan. Then next, after po natin ma-determine yung kanyang degree ay leading coefficient. Again, yung leading coefficient ay nandun po sa pinagkuhanan po natin ng degree. Ito po na term na ito. So, ang coefficient po nito ay positive 1. So, ito po ay positive. So, lagyan ko po ng mark. Yan po ay positive. Okay, so meron na po tayong degree, even, at leading coefficient, positive. So, even positive, ito po yung kanyang end behavior, both up or both rising. Ano po? So, lagyan ko po ng mark, up, and then up. Okay, so paano po kaya yung kanyang possible sketch? Ganito lang po yun. Ito po yung ating graph or x-coordinate, x and y coordinate, at ito po yung ating graph. Okay, so sabi po natin dito kanina, ang end behavior ng graph na ito ay both up or both rising. So ito po, left ay up, right ay up. So ito po yung kanyang possible sketch. Tignan po natin kung tama po yung kanyang number of turning points. So ang number of turning points is equal to degree minus 1. Ang degree po ulit ay 4. So 4 minus 1 is equal to 3. So ang turning points po niya ay 3. Tignan po natin kung tama. 1, 2, and then 3. And then, hindi na po siya magto-turn. Kaya ito po sa right ay up or rising na, sa left ay up din and rising. Again, ito po yung kanyang degree, 4. Ito po yung number of times the graph crosses the x-axis. Ito po yung x-axis, ito po yung graph. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so yan po yung possible sketch of the graph of this polynomial function. Okay, for number 4 example, f of x is equal to negative 2x raised to the fourth power plus 2x cubed plus x squared plus 1. So again, gamitin po natin yung table. Okay? First, determine po natin yung degree. Ang degree po nito ay highest exponent. Ito po, 4. Ang 4 po ay even. So ito po yung even. Lagyan ko po ng mark again. Okay? Next po ay
yung kanyang leading coefficient, andito po yung degree, andito rin yung kanyang leading coefficient. So, negative 2. So, ang leading coefficient po ay negative. Ito po yung negative. Okay? So, even, negative. So, therefore, ang end behavior, ang left ay down, ang right ay down also. So, ibig sabihin, both falling po yung graph ng polynomial function na ito. So, pareho pong falling sa left and right. So, tingnan po natin kung paano. Ito po yung ating x and y coordinate at ito po yung kanyang possible graph. Okay, so ito po sa right ay falling, sa left rather is falling or down, sa right is falling or down also. Okay, check po natin yung number of turning points kung tama. So, degree minus 1, ang degree po ay 4. So, 4 minus 1 is equal to 3. So, dapat 3 lang po yung number of turning points ng graph of this function. So, check po natin. 1, 2, and 3. And then, both falling na po iyan. Okay, so ito po yung kanyang possible sketch. Sa panood kaibigan, kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.